Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumubulong pa rin sa tenga ni Lena, sumasabay sa bawat mabilis na tibok ng kanyang puso. Malamig ang hangin sa emergency room, pero pawis na pawis siya. Hawak niya ang mumunting kamay ni Ethan, na ngayon ay halos kasing puti na ng mga kumot sa stretcher. Anak ko. Kumapit ka, anak, bulong niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Ang malakas na tawag ng isang nurse ang nagpalingon sa kanya. Chief Inspector Reyes. Kailangan po natin ng desisyon ngayon din. Lumalala po ang kondisyon ng pasyente. Si Lena, Chief Inspector Elena Reyes, isang babaeng kinatatakutan ng mga kriminal, ay ngayon ay nanlulumo, walang magawa sa harap ng kritikal na kalagayan ng kanyang nag-iisang anak. Kailangan ng emergency surgery, ma'am, patuloy ng nurse. May rupture po sa spleen at internal bleeding. Nagmamadali po tayo. Hindi na niya maintindihan ang ibang sinasabi ng nurse. Ang tanging nakikita niya ay ang maliliit na daliri ni Ethan na unti-unting lumalamig sa kanyang palad. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng paghinga ng bata, ang liwanag sa mga mata nito na unti-unting naglalaho. Para siyang pinipiga, at sa bawat segundo, nararamdaman niyang dumudulas ang pag-asa sa kanyang mga kamay. Kailangan niya ng himala. Kailangan niya ng doktor. Isang malalim na boses ang biglang nagpalingon sa kanya, pamilyar, ngunit mailamig na bumalot sa buong pagkatao niya. Anong nangyari sa pasyente? Nakatayo sa bukana ng EC, nakasuot ng medical scrub, ay isang lalaking may tindig ng isang Diyos. Ang matangkad na pangangatawan, ang matatalim na tingin sa likod ng salamin, ang buhok na bahagyang magulo, ngunit nagbibigay ng kakaibang karisma. Kilalang-kilala niya ang bawat linya ng mukha na iyon, kahit pa lumipas ang halos 2 dekada. Marco de la Cruz. Ang pangalan na sumisira sa puso niya, ang lalaking minsan niyang pinakamamahal, ang dahilan ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. De la Cruz, patient Ethan Reyes, 8 years old. Multiple trauma, possible splenic rupture, mabilis na report ng isang residente. Lumapit si Mars. Ang kanyang mga mata ay nananatiling propesyonal, nakatutok lamang sa chart. Pero nang lumiko siya at tumingin kay Elena, nag-iba ang lahat. Ang matatalim niyang tingin ay tumago sa kanyang kaluluwa, puno ng hindi mabigkas na galit, pagkabigla, at isang napakalalim na pagdududa. Ikaw, bulong ni Mars, halos hindi naririnig. Ang kanyang panga ay nagpatigasan. Anong ginagawa mo rito? Hindi makasagot si Lena. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang anak niya ay nasa bingit ng kamatayan, at ang lalaking minsan niyang sinaktan ay ngayon ang tanging pag-asa. Dosi, kailangan na po ng desisyon sa surgery, muling ulit ng nurse, ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Tiningnan ni Mars si Ethan, pagkatapos ay muli kay Elena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sige, ihanda ang EC. Ako mismo ang magsasagawa ng operasyon. Pakiramdam ni Lena, nabunutan siya ng tinik, pero kasabay nito ay bumigat ang kanyang dibdib. Bakit si Mars pa? Bakit ngayon? Pinirmahan ni Lena ang consent form, ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat stroke ng ballpen ay pakiramdam niya ay isang saksak sa kanyang puso. Iniwan niya ang anak niya sa mga kamay ng lalaking minsan niyang winasak. Babalik ako, anak, bulong niya kay Ethan habang inilalabas ito sa isisi. Magiging maayos ka. Naiwan si Lena sa gitna ng EC, pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng lakas niya. Pinagmasdan niya ang nakasarang pinto ng EC at sa isip niya ay ang mukha ni Mars. Ang lalaking, sa loob ng maraming taon, ay sinubukan niyang kalimutan. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat minuto ay parang isang taon. Ang kanyang pulso ay mabilis pa rin, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto. Biglang bumukas ang pinto ng EC. Lumabas si Marcy, ang mga mata ay pagod ngunit matalim pa rin. Lumapit siya kay Lena, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Naging matagumpay ang operasyon, anunsyo ni Marcy, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Stable na ang kondisyon ng pasyente. Pero kailangan pa rin natin siyang obserbahan. Nakahinga si Lena ng maluwag at halos mapaupo sa sahig. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, may sinabi si Mars na nagpatindig ng balahibo niya. Alam mo, Elena, simula ni Marcy, ang kanyang tinig ay mas mahina ngayon, ngunit puno ng pagtatampo. Maraming tanong ang naiwan mo sa akin.
At hindi ko kailanman inakala na magkikita tayo ulit sa ganitong sitwasyon pa. Matapos ang lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay wala akong karapatang malaman kung bakit ka bigla na lamang naglaho, tulad ng hangin? Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Lena, parang matatalim na kutsilyo. Alam niyang ito pa lang ang simula. Ang pagliligtas kay Ethan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan, ngunit ang nakaraang inilibing niya ng malalim ay handa nang bumangon at harapin siya. Humakbang paalis si kay Marco de la Cruz, iniwan si Lena sa gitna ng emergency room na nakatayo, balisa. Ang mga salita niya ay bumibigat sa hangin, nag-iiwan ng malalim na bakas. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin mula sa operasyon, pero hindi lang iyon ang dahilan. Ang paglitaw ni Lena, sa ganitong paraan, ay muling nagbukas ng mga sugat na matagal na niyang inakala na naghilom na. Pumasok siya sa lounge ng mga doktor, tinanggal ang kanyang scrub cap at mask, at inihagis ang mga ito sa isang upuan. Pumikit siya, at agad na bumalik ang mukha ni Lena sa kanyang isip. Hindi ang Lena na matikas na pulis na nakita niya ngayon, kundi ang Lena na nakilala niya halos 20 taon na ang nakalipas. Ang Lena na may ngiti na kayang magpagaan ng kanyang araw, ang Lena na may mga mata na puno ng pangarap, ang Lena na minahal niya ng buong puso. Flashback. Naaalala pa niya ang init ng sikat ng araw sa University of Santo Tomas. Si Marco, isang ambisyosong estudyante ng medisina, at si Lena, isang masigasig na estudyante ng criminology. Nagkakilala sila sa isang campus event, at mula noon, naging hindi na mapaghihiwalay. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang bagyo, mabilis, matindi at nakakakonsumo. Marcy, bulong ni Lena, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib niya sa ilalim ng lumang puno sa campus. Ano kaya ang mangyayari sa atin pagkatapos ng pag-aaral? Hinalikan niya ang buhok nito. Magpapakasal tayo, Elena. Magtatayo tayo ng sarili nating pamilya. Ikaw ang magiging pinakamagaling na pulis, ako ang magiging pinakamagaling na doktor. Magtutulungan tayo. Umiti si Lena, at ang ngiti niyang iyon ay nagdala ng liwanag sa kanyang mundo. Pinlano nila ang kanilang kinabukasan, ang kanilang mga pangarap ay kasing lapad ng karagatan. Nakikita niya ang kanilang bahay, puno ng mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang buhay na kasama si Lena ay mukhang perpekto. Ngunit isang araw, naglaho si Lena. Parang bula. Walang paalam, walang paliwanag. Nagising na lang siya isang umaga at wala na siya. Wala siyang tawag, wala siyang text. Nagtanong siya sa mga kaibigan, pumunta sa bahay nila Lena, pero wala siyang nakuha. Ang tanging narinig niya ay, umalis na siya, Marcy. Huwag mo nang hanapin. Ang sakit ng paglisan ni Lena ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya, niloko. Ang kanyang puso ay nabasag sa libu-libong piraso, at ang pait na naramdaman niya ay nagpatigas sa kanyang kalooban. Simula noon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Naging top student siya, at ngayon, isang respetadong doktor sa isa sa pinakamalaking ospital sa bansa. Ito ang paraan niya para ipakita sa sarili niya at sa mundo na kaya niyang magtagumpay kahit wala si Lena. Ngayon, narito na si Lena. Sa kanyang ospital. Kasama ang anak na may ibang ama. Ang tanong na bakit ay muling umalinggaw sa kanyang isip. Nagising siya mula sa kanyang pagmumuni-muni nang bumukas ang pinto. Si Doña Sofia de la Cruz, ang kanyang ina, ang pumasok. Nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Marco, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay may otoridad. Nabalitaan ko ang tungkol sa pasyente mo. At nakita ko rin ang ina ng pasyente. Ang ina ng pasyente ay sinabi niya na may halong pagkadiri. Maayos na po si Ethan, ma, sagot ni Mars, sinusubukang manatiling kalmado. Maayos, huminga ng malalim si Doña Sofia. Hindi iyon ang punto. Anong ginagawa niya rito? Hindi ba't naliwanagan na tayo noon patungkol sa klase niya? Ang mga babaeng tulad niya ay magdadala lang ng gulo sa pamilya natin. Naramdaman ni Mars ang pag-init ng kanyang ulo. Ma, profesional po ako. Siya ang ina ng pasyente ko. Profesionalismo. Marco, huwag mong sabihin sa akin na nawala ka na naman sa sarili mo dahil sa isang babae na hindi naman karapat-dapat sa pangalan natin, sabi ni Doña Sofia, nilapitan siya at hinawakan ang braso niya ng mahigpit.
Naaalala mo ba ang lahat ng sakripisyo namin para sa iyo? Ang posisyon mo ngayon ay hindi mo basta-basta ibibigay sa kung sino-sino lang. Tumingin si Mars sa kanyang ina. Alam niyang may punto siya. Ang kanyang posisyon sa ospital at ang reputasyon ng kanilang pamilya ay napakahalaga. Ngunit ang muling paglitaw ni Lena ay nagdulot ng gulo sa kanyang isip at puso. Ang pagdududa tungkol sa kung bakit siya umalis noon ay muling nagpakita. Ma, naiintindihan ko, sabi ni Marcy, kahit ang puso niya ay sumisigaw ng iba. Pero hindi ko lang maiwasang magtaka bakit siya umalis noon. Tiningnan siya ni Doña Sofia ng matalim. May mga bagay na hindi na kailangan pang hukayin, Marco. Ang importante ay narito ka, matagumpay, at malayo sa anumang gulo na pwedeng idulot ng nakaraan mo. Naiwan si Mars na nag-iisa muli. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isip. Huwag nang hukayin. Ngunit paano niya gagawin iyon, lalo na ngayong si Lena ay narito na, at ang anak nito ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, pumunta si Mars sa kwarto ni Ethan. Nakita niya si Lena na natutulog, nakasandal sa upuan sa tabi ng kama ng bata. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroon pa ring bakas ng kagandahan na minsan niyang sinamba. Tiningnan niya si Ethan, na payapa nang natutulog. Ang bata ay may bakas pa rin ang trauma, ngunit buhay. Hindi niya mapigilan ang sarili na hawakan ang noo ng bata, sinuri ang temperatura. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliit na nunal sa balikat ni Ethan. Isang nunal na halos parehong-pareho sa nunal niya sa balikat. Nagulat siya, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito bilang isang koinsidensya lamang. Bago pa man magising si Lena, umalis si Mars. Kailangan niyang bantayan ang sarili niya. Ang nakaraang ito ay isang delikadong daan, at alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Elena, bulong niya sa sarili habang naglalakad sa hallway, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Nagising si Lena sa paghuni ng mga ibon sa labas ng bintana ng kwarto ni Ethan. Ang sikat ng araw ay sumisilip na, nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Ethan, na payapa pa ring natutulog, ang maliit na katawan ay nagpapahiwatig ng paggaling. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang tanging tunay na kapayapaan na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Bumalik sa kanyang alaala ang tingin ni Marcy, ang kanyang mga salita. Maraming tanong ang naiwan mo sa akin, hindi ko kailanman inakala na magkikita tayo ulit, sa ganitong sitwasyon pa. Ang pait sa boses ni Mars ay isang matalim na paalala ng kanyang nakaraan, ng mga desisyong ginawa niya na humubog sa kanyang buong buhay. Nais sana niyang bumalik sa panahon kung kailan wala pa ang lahat ng gulo. Kung kailan simple pa ang buhay, puno ng pag-asa. Kung kailan si Mars at siya ay nagplano ng kinabukasan na magkasama. Ngunit ang pagdating ng Doña Sofia, ang ina ni Marcy, ay mabilis na nagbasag sa lahat ng pangarap na iyon. Flashback. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay nang maalala niya ang araw na iyon. Kasagsagan ng summer, mainit ang sikat ng araw, pero mas malamig pa roon ang pakiramdam niya sa loob ng malaking silid-tangapan ng pamilya de la Cruz. Nakaupo si Doña Sofia sa mataas na silya, ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapahiwatig ng paghamak. Kaya ka pala nagpakita, mahinang sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. At may dala ka pang kalokohan. Napakapit si Lena sa kanyang tiyan na bahagyang umbok. 19 na taong gulang pa lang siya, at 6 na buwang buntis. Buntis sa kambal, sabi ng doktor, ang pangyayaring nagbigay sa kanya ng matinding kaba at pag-asa sa parehong pagkakataon. Doña Sofia, sagot ni Lena, sinusubukang maging matatag. Anak po ni Marco ito. Kailangan niyang malaman. Tumawa ng marahan si Doña Sofia, isang tawanan na maihalong pangungutya. Anak ni Marco. O isa ka lang sa maraming babae na gustong sumakay sa yaman namin? Tingnan mo ang sarili mo, isang babaeng walang pinanggalingan, walang kinabukasan. Ano ang ibibigay mo sa anak ko? Isa pang problema? Napakagat si Lena sa labi, ramdam ang kirot sa puso. Mahal po namin ang isa't isa. Biglang tumayo si Doña Sofia, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit. Pag-ibig. Ang pag-ibig ninyo ay sisira sa lahat ng pinaghirapan namin. Si Marco ay nakatakdang maging isang mahusay na doktor, isang pangalan sa lipunan.
At ikaw, isang pulis? Sa tingin mo ba ay bagay kayo? Ang aming pamilya ay may posisyon sa lipunan na kailangan niyang panatilihin. Ang pagkakaroon ng anak sa isang tulad mo ay sisira sa kanyang pangalan, sa lahat ng kanyang pangarap. Lumapit si Doña Sofia kay Elena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon, pakinggan mo ako ng mabuti. Aalis ka. Kakalimutan mo si Marco. Hindi mo sasabihin sa kanya ang tungkol dito. At bilang kapalit, aalagaan ko ang isa sa mga anak mo. Aalagaan namin siya, bibigyan namin siya ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Pero ang dalawa, iyon na. At mananatili itong sikreto. Kung maglakas loob kang sabihin kahit isang salita, sisiguraduhin kong hindi lang ang buhay mo ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ng mga anak mo. Mawawalan ka ng lahat. Ngunit kung susundin mo ako, magiging maayos ang lahat. Napakayuko si Lena, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ang takot sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa sakit ng pagtalikod. Alam niyang tama ang Doña Sofia. Wala siyang pera, wala siyang kakayahan. Kung ipaglalaban niya, maaaring masira ang kinabukasan ni Mars at pati na rin ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang desisyong iyon ay naging pinakamahirap sa kanyang buhay. Ang desisyong magpanggap na parang hindi nangyari ang lahat at ibigay ang isa sa kanyang mga anak. End of flashback. Chief Inspector Reyes. Mabilis na napabalik si Lena sa realidad. Si Aling Nena, ang kanyang ina, ang nakatayo sa tabi niya, may dalang kape at tinapay. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kanina ka pagising. Nakita ko si E. de la Cruz, pumasok kanina. Anong sinabi niya? Wala po, ma, mabilis na sagot ni Lena, sinusubukang itago ang kanyang emosyon. Kinumusta lang po si Ethan. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Alam kong may problema ka, anak. Kilala kita. Huwag mong solohin. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng pinagdadaanan mo, pero nandito lang ako. Alam kong may malaking pinagdadaanan ka noon pa. Laging kang seryoso at may bigat sa kalooban. Napahinga ng malalim si Lena. Gusto niyang sabihin sa ina ang lahat. Ang bigat ng sikreto ay nagpapahirap sa kanya. Ngunit paano niya sasabihin na may 3 siyang anak at ang isa ay ibinigay niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng sakit? Ma, ayos lang po ako, pilit niyang umiti. Marami lang iniisip sa trabaho. Alam ni Aling Nena na nagsisinungaling siya, ngunit hindi na siya nagpumilit. Basta, anak. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Habang papalapit ang tanghali, mas dumami ang bisita. Ngunit ang isang bisita ang nagpakaba kay Lena. Si Mars. Kumusta na si Ethan? Tanong ni Marcy, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Wala nang pait, ngunit may malalim na pagbabantay. Maayos na po siya, Dosi, sagot ni Lena, pinipilit maging formal. Hindi ka na ba magpapaliwanag? Tanong ni Marcy, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Sa lahat na nangyari sa atin, sa tingin mo ba ay wala akong karapatang malaman kung bakit ka umalis? Napakapit si Lena sa kanyang upuan. Mars, tapos na iyon. Matagal na. Wala nang kailangang pag-usapan. Wala nang kailangang pag-usapan, umiling si Mars. Hindi mo na nga naaalala ang nakaraan, Lena? O sadyang hindi mo lang ako mahal noon? Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga mata. Mars, wag mong sabihin iyan. Hindi mo naiintindihan. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin, hamon ni Marcy, lumapit ng bahagya. Anong nangyari? Umiling si Lena. Ayoko nang balikan. Ang importante ngayon ay si Ethan. Tumingin si Marcy sa kanya ng matagal, may bahid ng pagkabigo at galit sa kanyang mga mata. Kung ganoon, Anya, wala tayong mapag-uusapan. Pero tandaan mo, Lena, hindi pa ito tapos. Umalis si Mars, iniwan si Lena na nanginginig. Alam niyang hindi ito magtatapos hanggat hindi niya inilalabas ang buong katotohanan. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi nasisira ang buhay ng mga anak niya? Napatungo si Lena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang bigat ng kanyang sikreto ay mas mabigat pa sa anumang kaso na kanyang hinawakan. Kinagabihan, habang binabantayan si Ethan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number.
Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Chief Inspector Reyes, sabi ng isang boses na may banta, pamilyar ngunit hindi niya mailagay. Kumusta ang anak mo? Sana ay maayos siya. At sana ay naaalala mo pa ang ating usapan noon. Ang mga sikreto ay mas mabuting manatiling sikreto. Para sa kaligtasan ng mga anak mo. Bumaba ang tawag. Nanlamig si Lena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kilala niya ang boses na iyon. Si Doña Sofia. Ang pader ng sikreto na matagal na niyang itinatayo ay tila unti-unting guguho. Hindi mapakali si Mars. Ang operasyon ni Ethan ay matagumpay at ang batang lalaki ay unti-unting gumagaling. Ngunit ang bawat pagdaan niya sa silid ni Ethan ay nagdadala sa kanya pabalik kay Lena. Ang pagbabanta sa boses ng kanyang ina, ang tahimik na pagtanggi ni Lena na sagutin ang kanyang mga tanong, ang lahat ay nagpapatindi lamang sa pagkalito sa kanyang puso. Pinipilit niyang maging propesyonal. Ito ang kanyang trabaho. Pero sa bawat oras na nakikita niya si Lena na nakasandal sa kama ni Ethan, ang mga mata ay namumula sa pagkapuyat, ang puso niya ay kumikirot. Hindi niya maintindihan. Bakit niya kailangang umalis noon? At bakit ngayon, matapos ang lahat, ay narito siya, nagpapanggap na parang walang nangyari. Isang hapon, habang nag-check si Mars sa progress ni Ethan, napansin niya ang bata na gumuguhit. Lumapit siya, at nakita ang isang stick figure na may malaking ngiti na nakasulat sa ilalim, Mama at Papa. Sino yan, Ethan? Tanong ni Mars, sinusubukang maging kaswal. Tumingin si Ethan sa kanya. Si Mama po at ako. Tapos si Papa. Pero wala po akong Papa, 12. Kaya ginuhit ko na lang po. Naramdaman ni Mars ang pagkirot sa kanyang dibdib. 8 taong gulang si Ethan. 8 taon na lumipas mula nang mawala si Lena. Sino ang ama ng batang ito? Sino ang nagbigay kay Lena ng sakit na iyon? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang ganda ng drawing mo, Ethan, sabi niya, pilit na ngumiti. Magaling kang artist. Salamat po, Dosi, masiglang sagot ng bata. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, naupo si Mars sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Lena. Gusto niyang pilitin siyang magsalita. Ngunit ano ang sasabihin niya? Na naaalala pa rin niya siya. Na ang paglisan niya ay nagdulot ng malalim na sugat. Nagpa siyang gumamit ng ibang paraan. Ginabayan ng lumang larawan ni Lena na nakita niya sa chapter 2, sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon sa medisina. Nagtanong siya tungkol sa mga kaso ng disappearance sa mga ospital sa probinsya, lalo na sa panahon na nawala si Lena. Hindi ito madali. Maraming records ang hindi na accessible. Marcy, anong problema mo? Tanong ni Liza Santos, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa ospital, habang nakita siyang naghahalungkat ng mga lumang file. Hindi ka na umuuwi sa apartment mo. May hinahanap lang ako, Liza, sagot ni Mars, hindi tumitingin. Tungkol sa pasyente mo, nagdududang tanong ni Liza. Nag-aalangan si Mars. Hindi. Tungkol sa nakaraan. Tiningnan siya ni Liza ng matagal. Kilalang-kilala niya si Mars. Hindi kaya tungkol na naman iyan kay Elena? Napahinto si Mars. May nararamdaman lang akong hindi tama, Liza. Ang biglaang paglisan niya noon may malalim na dahilan. Alam mo, Marcy, may mga sugat na mas mabuting hayaan na lang gumaling ng walang tanong. Payo ni Liza, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong nasaktan ka, pero hindi mo pwedeng balikan ang nakaraan kung hindi ka rin naman niya haharapin. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ang pagkabigla ng muling pagtatagpo ay nagtulak sa kanya upang malaman ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung bakit. Kinaumagahan, sinubukan niyang muling kausapin si Lena. Nakita niya ito sa cafeteria, umiinom ng kape. Lumapit siya at umupo sa tapat nito. Lena, simula niya, pwede ba tayong mag-usap ng matino? Tungkol sa iyo. Sa atin. Tumingala si Lena, ang kanyang mga mata ay pagod at may bahid ng takot. Wala tayong pag-uusapan, Mars. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos, Lena. Hindi ako makapaniwala na basta ka na lang naglaho noon. Hindi ko maintindihan. At ngayon, may anak ka na?
Sino ang ama niya? Tanong ni Marcy, hindi na niya mapigilan ang sarili. Biglang tumayo si Lena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala kang pakialam, Mars. Hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan ko. At wala kang karapatan na magtanong. Karapatan, tumayo rin si Marcy, ang boses ay tumataas ng kaunti. Matapos ang lahat, wala akong karapatan? Lena, pinaniwala mo ako na mahal mo ako. At nagkamali ka, sigaw ni Lena, halos bumagsak ang kape. Ang ilang tao sa cafeteria ay napatingin sa kanila. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, Jeff de la Cruz. Ako na ang bahala sa buhay ko. Umalis si Lena, iniwan si Mars na nakatayo, nagulantang. Ang kanyang mga salita ay tumago sa kanya, masakit. Pero ang sakit na iyon ay sinundan ng isang kakaibang kutob. Ang pagtanggi ni Lena, ang kanyang galit, ay parang nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Mars sa hospital corridor, nakasalubong niya si Doña Sofia. Marco, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Nabalitaan ko ang tungkol sa eskandalo mo sa cafeteria. Hindi ito maganda sa pangalan natin. Mayroon ka ng kasintahan, hindi ba? Si Izzy Garcia. Dapat ay doon ka nagbibigay ng atensyon, hindi sa isang babae na walang iniwan kundi problema. Ma, hindi mo naiintindihan, simula ni Mars. Ang naiintindihan ko, anak, ay ang kinabukasan mo, putol ni Doña Sofia. Hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon. Tandaan mo, mayroon kang responsibilidad sa pangalan natin. Kalimutan mo na siya. Hindi siya para sa iyo. Umalis si Doña Sofia, iniwan si Mars na nag-iisip. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang paalala ng kanyang mga obligasyon. Ngunit sa kanyang isip, muling bumalik ang imahe ni Ethan, at ang maliit na nunal sa balikat nito. Ang pagkakapareho ng nunal ay nagpabalik sa kanyang mga hinala. Hindi ito simpleng koinsidensya. May kailangan siyang gawin. Kinabukasan, habang abala ang ospital, kinuha ni Mars ang isang swab mula sa kwarto ni Ethan. Isang simpleng sample na walang nakakaalam. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang pagdududa ay lumalaki sa kanyang puso. Ang bawat pagdaan ni Mars sa silid ni Ethan ay tila isang balang tumatama sa dibdib ni Lena. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata ng doktor, ang maingat na paghawak nito sa kamay ng kanyang anak, at ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Masakit para kay Lena ang makita ang Mars na ito, ang Mars na matagal na niyang inakala na nakalimutan na niya. Ang Mars na, sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang puso. Ang init ng titig ni Mars ay nagpapakaba sa kanya. Lalo na nang tanungin siya nito tungkol sa kanyang paglisan. Ang banta ng Doña Sofia sa telepono ay umalinggaw pa rin sa kanyang tenga. Ang sikreto ay isang mabigat na pasanin, at alam niyang hindi niya ito kayang bitawan nang hindi nasisira ang buhay ng kanyang mga anak. Isang umaga, habang nag-iisa si Lena sa labas ng kwarto ni Ethan, nakita niya si Mars na papalapit. May dala itong isang folder sa kamay. Lena, simula ni Mars, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagpupumilit. Nakita ko ang litratong ito. Inilabas niya ang isang kupas na litrato. Si Lena ito, mas bata, nakangiti at karga-karga ang isang bagong silang na sanggol. Isang sanggol na hindi si Ethan. Nanlamig si Lena. Ito ang litrato na itinago niya ng napakatagal. Anong ibig sabihin nito, Lena? Tanong ni Marcy, ang kanyang mga mata ay matalim. Sino ang bata sa litrato? Kailan ito? At bakit wala kang sinabi sa akin? Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi niya ito kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang ilabas ang katotohanan. Wala kang pakialam, Marcy, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Luma na iyan. May sarili ka ng buhay, ako rin. Kalimutan mo na ang nakaraan. Kalimutan, ngumiti ng mapakla si Mars. Paano ko kakalimutan ang isang bagay na nagdulot ng ganoong sakit, Lena? At bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Bakit hindi ka magpakatotoo sa akin? Dahil hindi mo maiintindihan, balik sigaw ni Lena, bumigat ang kanyang paghinga. Umalis ka na lang, Mars. Hayaan mo na kami. Lumayo si Marcy, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit.
Naglakad siya palayo, at pakiramdam ni Lena ay pinunit niya ang sarili niya sa pagtataboy sa lalaking mahal pa rin niya. Ang kirot sa dibdib niya ay hindi mabata. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong natutulog na si Ethan at Chika, nagpunta si Lena sa bahay ng kanyang ina, si Aling Nena. Naupo siya sa lumang sofa, at ang katahimikan ng bahay ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ma, simula ni Lena, ang kanyang boses ay mahina. Napapansin ko po na bumalik na naman ang bigat ng loob mo, anak, sabi ni Aling Nena, hinawakan ang kamay ni Lena. Sa loob ng maraming taon, nakita ko kung paano ka nagpakatatag. Pero may tinatago ka pa rin. Ano ba iyon, anak? Gusto kong tulungan ka. Tumulo ang luha ni Lena. Manapakabigat po ng dinadala ko. Sana po, maintindihan niyo ako balang araw. Yakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Anak, sa totoo lang, may kutob na ako. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka nagpakatatag ng ganoon. Ano man yan, kasama mo ako. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay ng konting ginhawa, ngunit hindi ito sapat para alisin ang takot sa kanyang puso. Ang pagdating ni Mars ay nagdulot ng alon ng mga alaala na matagal na niyang inilibing. Kinabukasan, habang si Ethan ay nagpapahinga sa kanyang silid, pumasok si Mars. May dala siyang laruan para kay Ethan, isang remote control car. "Doll si Mars," sigaw ni Ethan, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ngumiti si Mars, isang ngiti na bihirang makita ni Lena sa kanya. Ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob, at sa sandaling iyon, nakita ni Lena ang Mars na minahal niya noon. Ang Mars na may malambot na puso, ang Mars na laging handang tumulong. "Kumusta ka na, Ethan?" tanong ni Mars, umupo sa tabi ng kama. "Gusto mo bang subukan ito?" Sinimula ni Mars na laruin ang kotse kasama si Ethan. Nakangiti ang bata, tumatawa. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Lena ang lahat ng problema. Nakita niya ang isang ama sa Marcy at isang masayang anak sa Ethan. Ang puso niya ay kumikirot sa sakit at saya. Sana ganito na lang lagi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Lena sa silid ni Ethan, isang brown envelope ang iniwan sa labas ng pintuan ng silid. Walang pangalan ng nagpadala. Nag-alinlangan si Lena, ngunit binuksan niya ito. Sa loob ay isang kupas na sulat mula kay Doña Sofia. Ang petsa ay halos 20 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay parehong-pareho sa mga sinabi niya noon, "Kapalit, aalagaan ko ang isa sa mga anak mo at mananatili itong sikreto." Kasama ng sulat ay isang maliit, malabong litrato. 3 sanggol. Ang kanilang mga mukha ay halos hindi makita, ngunit malinaw na 3 sila. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak na magkakasama. Ang litrato ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang sikreto. Ang kanyang mga anak. Ang Doña Sofia. Ang boses sa telepono. Ang lahat ay nagpakita. Ang pader na matagal na niyang itinayo ay unti-unting gumuho. Hindi maalis sa isip ni Mars ang mukha ni Lena nang ipakita niya ang litrato. Ang takot sa mga mata nito, ang biglaang galit, ang pilit na pagtataboy. Mayroong isang bagay na itinago si Lena, at hindi lang ito basta nakaraan na ayaw ng balikan. Ang bawat pagtanggi ni Lena ay nagpatibay lamang sa kanyang hinala. At ang pagkakapareho ni Ethan sa kanya, lalo na ang nunal sa balikat, ay hindi na niya kayang isawalang bahala. Kailangan niyang malaman. Ang katotohanan ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan at hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ito nalulunok. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa ospital. Nilapitan niya si E.A. Liza Santos sa nurse station. "Liza, may kailangan akong malaman," diretsong sabi ni Mars. "Hindi ko ito pwedeng ipaliwanag ngayon, pero kailangan ko ng tulong mo." Tiningnan siya ni Liza, ang kanyang kilay ay nakataas. "Ano na naman ba yan, Mars? Hindi pa ba sapat ang gulo na dala ng paglitaw ni Lena?" "Hindi ito gulo, Liza. Ito ay paghahanap ng katotohanan," giit ni Mars. "Kailangan kong malaman kung mayroon bang kaso ng birth defect o kaya i-complicated delivery na nangyari sa mga probinsya, halos 20 taon na ang nakalipas. Lalo na kung may kinalaman sa kambal." Nagulat si Liza. "Kambal? Bakit?" "Kasi, Liza, may kutob ako," paliwanag ni Marcy, ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba.
At ang kutob na iyon ay nagsasabi sa akin na si Lena, ang Lena na kilala ko, ay may malaking sikreto na pilit niyang itinatago. Nag-alinlangan si Liza, ngunit sa huli ay tumango. Hindi ito madali, Mars. Maraming records ang hindi na digitalized noon. Pero susubukan ko. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Mars sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na naghahanap ng mga kasagutan. Patuloy siyang dumadalaw kay Ethan, sinusuri ang bata, hindi lamang bilang doktor kundi bilang isang taong may kakaibang koneksyon sa bata. Nakita niya ang mga kilos ni Ethan, ang mga ngiti nito, at bawat isa ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sarili. Isang hapon, nakita niya si Aling Nena, ang ina ni Lena, na nagdadala ng pagkain para kay Ethan. Nilapitan niya ito. Aling Nena, bati ni Mars, sinusubukang maging magalang. Kumusta po kayo? Ay, Mars. Hijo, sabi ni Aling Nena, umiti. Mabuti naman. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa apo ko. Wala po iyon, Aling Nena. Trabaho ko po, sagot ni Mars. Nga pala, Aling Nena, natatandaan niyo pa ba noong panahon na nag-aaral kami ni Lena? Bigla na lang po siyang nawala noon. Anong nangyari po ba sa kanya? Bakit po siya umalis? Ang ngiti sa mukha ni Aling Nena ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lungkot at pag-aalala. Ay, iho. Ang nakaraan ay nakaraan na. Mahirap lang talaga ang buhay noon. Maraming pinagdaanan si Lena. Pero ano po ba talaga ang nangyari, pilit ni Mars? Nawala po siya ng walang bakas. Mayroon po ba kayong alam na dahilan? Umiling si Aling Nena. May mga bagay na hindi ko rin maintindihan, iho. Basta, ang mahalaga ay matatag si Lena ngayon. Huwag mo na lang sanang guluhin pa ang buhay niya. Umalis si Aling Nena, nag-iwan kay Mars ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Ang pagiging mailap ni Aling Nena ay nagpatibay lamang sa kanyang hinala na may malalim na itinago si Lena. Ilang araw ang lumipas at tumawag si Liza. Mars, may nakita ako. Mayroong record ng isang kaso ng emergency delivery, triplets pa, sa isang maliit na ospital sa probinsya. Halos 20 taon na ang nakalipas. Hindi malinaw ang pangalan ng ina, pero ang description ay babaeng nag-iisa at nagmamadaling umalis pagkatapos ng panganganak. May nakalagay ding complicated social situation. Nanlamig si Mars. 3 bata. Kambal ang hinala niya, pero 3 pala? Saan ang ospital na iyon, Liza? Tanong ni Marcy, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ibinigay ni Liza ang address. Agad na nagmaneho si Mars patungo sa probinsya. Ang daan ay mahaba at ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Posible kaya? Posible kaya na mayroon siyang anak sa Lena na hindi niya alam? Pagdating sa lumang ospital, na ngayon ay halos gumuho na, nakita niya ang isang matandang tagabantay. Sinubukan niyang magtanong. Sir, ay hinahanap lang po akong lumang records ng panganganak, simula ni Mars. Halos 20 taon na po ang nakalipas. May kaso po ng triplets. Nag-isip ang matanda. Ah, natatandaan ko iyon. Isang babae na malungkutin. Mayroong 2 lalaki at isang babae. Pero ang isa sa mga lalaki, kinuha agad ng isang pamilyang mayaman. Nagmamadali sila. Napakapit si Mars sa rehas. 2 lalaki at isang babae. Ito ang nagpatibay sa kanyang hinala. Si Ethan. At may isa pa. Bumalik siya sa ospital, ang kanyang isip ay puno ng gulo. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang malaman kung si Ethan ay anak niya. Nagpunta siya sa laboratorio ng ospital. Sa ilalim ng pretext ng isang key research project, humingi siya ng kit para sa assay testing. Ang isang maliit na swab sample na nakuha niya mula kay Ethan noon ay nasa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang sample sa lalagyan. Kailangan niyang malaman. Kung hindi si Ethan ang anak niya, sino? At sino ang isa pa? Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Ang sobre ay nakalapag sa mesa ni Marcy. Ang nakasulat na e-confidential ay tila nagnininga sa kanyang paningin. Isang simpleng VE test result. Pero alam niyang ang papel na ito ang magbibigay sa kanya ng kasagutan o ng mas maraming tanong.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Binasa niya ang mga salita. 1 beses. 2 beses. Ang kanyang hininga ay huminto. Paternity Index 0.00%. Conclusion, A.K. Marco de la Cruz is excluded as the biological father of Ethan Reyes. Nabitiwan ni Mars ang papel. Hindi siya ang ama ni Ethan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala niya, ay biglang naglaho, napalitan ng isang malaking blanko. Hindi niya maintindihan. Kung hindi siya ang ama ni Ethan, sino? At bakit niya naramdaman ang matinding koneksyon sa bata? Naramdaman niya ang isang matinding galit na bumangon sa kanyang dibdib. Galit kay Lena. Galit sa sarili niya dahil naniwala siya sa isang bagay na hindi naman pala totoo. Ngunit kasabay ng galit ay ang pagkalito. Ano ang ibig sabihin nito sa lahat ng kanyang mga pinaghihinalaan? Sa impormasyon na nakuha niya tungkol sa triplets case. Tumayo si Mars, puno ng matinding emosyon. Kailangan niyang harapin si Lena. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Nagmadali siyang pumunta sa silid ni Ethan. Nakita niya si Lena na nakaupo sa tabi ng kama ng bata, binabasahan ng kwento. Ang eksenang iyon, na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan, ay nagdulot lamang ng matinding pait sa kanyang kalooban. Lena, tawag ni Mars, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Napalingon si Lena, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Mars. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Mars, nilapag ang resulta ng AD sa mesa sa tabi ng kama. Ngayon na. Tumingin si Lena sa papel at nakita ang nakasulat na test result. Nanlamig siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano ito? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Basahin mo, utos ni Mars. Basahin mo at sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Dahan-dahang binasa ni Lena ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay huminto. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi Bulong ni Lena. Hindi totoo yan. Hindi totoo, gumisi si Mars. Gusto mong sabihin na kasinungalingan ang siyensya, Lena? Kung hindi ako ang ama ni Ethan, sino? At bakit mo ako niloko? Ano ang lahat ng ito? Wala akong niloko, Mars, sigaw ni Lena, bumangon mula sa upuan. Hindi mo naiintindihan. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin. Dahil sa ngayon, ang naiintindihan ko lang ay isa kang sinungaling, Lena. Isang sinungaling na nagtago ng kanyang nakaraan at ng kanyang mga anak. Ang kanilang pagtatalo ay umalinggaw sa tahimik na hallway ng ospital. Napatingin ang ilang nurse at residente. Ngunit wala silang pakialam. Ang galit at sakit sa kanilang mga puso ay mas matindi pa. Sa gitna ng pagtatalo, biglang tumunog ang intercom ng ospital, nagpapahayag ng isang key code blue sa pediatric ward. Kailangan ni Mars na umalis. Hindi pa ito tapos, Lena, banta ni Marcy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Haharapin mo ako. Haharapin mo ang lahat ng sikreto mo. Umalis si Mars, iniwan si Lena na nakatayo, nanginginig. Ang papel ng EHC test result ay nakakalat sa sahig, isang patunay ng katotohanan na matagal niyang tinaguan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Nagmadali si Mars patungo sa pediatric ward, ang kanyang puso ay puno ng matinding emosyon. Ang galit, pagkalito, at pait ay naghalo-halo sa kanyang isip. Sino si Ethan? At kung hindi siya ang ama, sino ang isa pa? Ang triplets case na nabanggit ni Liza ay biglang bumalik sa kanyang isip. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi sinasadya, nabangga niya ang isang batang lalaki na kakatapos lang mag-check up. Bumagsak ang laruan ng bata, isang maliit na kotse. Sorry po, Dosi, sabi ng bata, yumuko upang pulutin ang laruan. Ayos lang, iho, sabi ni Marcy at tinulungan ang bata. Ngunit nang makita niya ang mukha ng bata, halos mawalan siya ng hininga. Ang batang lalaki ay tila isang carbon copy ni Ethan. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong tangos ng ilong. At nang lumabas ang ina ng bata mula sa silid ng doktor, isang babaeng may matikas na tindig, nakita niya ang maliit na nunal sa balikat ng bata. Isang nunal na eksaktong kapareho ng nunal niya.
at nangnunal ni Ethan. Ang pangalan ng bata ay Miguel de la Vega. Ang pangalan ng ina ay Imrek Amelia de la Vega at ang ama ay si Atty. Ricardo Cardo de la Vega. Napatulala si Mars. Ang lahat ng kaba at galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding pagkabigla. Si Miguel. Ang di-isa tipa. Ang batang nawawala sa puzzle. Ang pamilyang De La Vega ay isang kilalang pamilya ng mga abogado, mayaman at maimpluwensya. Nakita niya sila sa mga social gatherings ng kanyang ina. Pero bakit hindi niya ito kailanman napansin noon? Ang pagkakapareho. Ang nunal. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Dali-dali siyang lumayo, ang kanyang isip ay nagtatakbo. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang malaman kung si Miguel ang anak niya. Ang isang maliit na buhok na nakita niya sa balikat ng bata kanina ay kinuha niya nang hindi napapansin. Nagpunta siya agad sa laboratorio. Hindi na niya inalintana ang protocol. Kailangan niya ng pangalawang i-test. Ngayon din. Umaga. Hindi nakatulog si Mars. Ang mga salita mula sa resulta ng AFA test ni Ethan ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Excluded. At pagkatapos ay ang mukha ni Miguel. Ang nunal. Ang pagkakapareho. Ang isang maliit na buhok na hawak niya sa kanyang bulsa ay tila isang bomba na malapit ng sumabog. Mabilis niyang dinala ang sample sa laboratorio kinagabihan. Humingi siya ng pabor sa isang detiwala na teknisyan. Ang paghihintay ay tila isang walang katapusang pagpapahirap. Nang dumating ang text message mula sa teknisyan, halos hindi niya nakinaya ang kaba. Isang picture ng resulta. Paternity Index, 79.9%. Conclusion, E.K. Marco de la Cruz is included as the biological father of Miguel de la Vega. Nawala ng lakas si Mars. Bumagsak siya sa kanyang upuan, ang cellphone ay nahulog sa sahig. Si Miguel. Anak niya si Miguel. At kung anak niya si Miguel, at si Miguel ay kapareho ni Ethan, kung gayon triplets nga. At ang isa pa ay si Chica. Ang galit na naramdaman niya para kay Elena kanina ay napalitan ng matinding sakit at pagkabigo. Paano? Paano nagawa ni Lena na itago ang isang napakalaking sikreto sa loob ng halos 20 taon? At bakit? Nagmadali si Mars pabalik sa ospital. Ang kanyang isip ay nag-iinit, puno ng mga tanong na kailangan ng sagot. Nakita niya si Lena sa labas ng silid ni Ethan, tila nag-aalala. Lena, tawag ni Marcy, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong lamig na mas matindi kaysa sa galit. Napalingon si Lena at nakita ang matalim na tingin ni Mars. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan nating mag-usap, ulit ni Marcy, lumapit sa kanya. Doon sa office ko. Ngayon. Walang pagpipilian si Lena. Sumunod siya kay Marcy sa kanyang opisina. Pagsara ng pinto, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Nilapag ni Mars ang resulta ng AFA test ni Miguel sa mesa. Basahin mo, utos niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang dinampot niya ang papel. Nakita niya ang pangalan, Miguel de la Vega. At pagkatapos ay ang konklusyon, included. Hindi Bulong ni Lena, bumagsak ang kanyang luha. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, sagot ni Marcy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mahalaga ay ang katotohanan, Lena. Anak ko si Miguel. At ngayon, alam ko na. Hindi lang si Ethan ang anak mo. 3 sila. Triplet kayo. Sino ang isa pa? At bakit mo ito itinago sa akin, Lena? Bakit mo itinago ang sarili kong mga anak? Nabasag si Lena. Hindi na niya kayang itago pa. Ang kanyang mga luha ay bumuhos at ang kanyang hininga ay humahagulgol. Mars, patawarin mo ako, bulong ni Lena, na paupo sa upuan. Ginawa ko lang ito para sa kanila. Para sa ating lahat. Para sa atin, tumawa ng mapakla si Mars. Pinaghiwalay mo kami, Lena. Pinagkaitan mo ako ng karapatang maging ama. At ngayon, pinagmukha mo akong tanga. Hindi iyon ang intensyon ko, Mars, umiiyak na sabi ni Lena. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Ang pamilya mo, ang nanay mo, pinilit niya ako.
Nanlaki ang mga mata ni Marcy. Ang nanay ko? Anong kinalaman ng nanay ko dito? At doon, unti-unting lumabas ang mga salita kay Lena. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi habang sinasabi niya ang lahat. Ang pagpunta niya sa bahay ng De La Cruz, ang paghaharap niya kay Doña Sofia, ang banta, ang kondisyon. Ang sakit ng pagtalikod sa isa niyang anak para lamang protektahan ang iba at ang kinabukasan ni Mars. Ayaw niyang masira ang pangalan mo, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ayaw niyang magkaroon ka ng anak sa isang babaeng hindi tulad namin. Sinabi niya na kung hindi ako aalis at itatago ang lahat, sisiguraduhin niya na masisira ang kinabukasan mo at ng mga anak ko. Wala akong pinili, Mars. Wala akong magawa kundi sumunod. Napatulala si Mars. Ang kanyang ina. Ang kanyang sariling ina. Ang babaeng buong buhay niya ay pinaniwalaan niyang nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya. Ang lahat ng galit niya kay Lena ay unti-unting naglaho, napalitan ng matinding galit sa kanyang ina. At kaya mo siyang pinaniwalaan, tanong ni Marcy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya mo akong iniwan dahil sa kanya? Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako pinagkatiwalaan, Lena? Natakot ako, Mars, sigaw ni Lena. Natakot ako na mawala ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong kakayahan. Paano ko bubuhayin ang 3 anak na mag-isa? At kung sirain niya ang pangalan mo, paano ka magiging doktor? Ginawa ko lang ang lahat para sa atin para sa mga anak natin. Ang huling salita ni Lena ay nagpatigil kay Mars. Mga anak natin. Biglang tumayo si Mars. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkabigo. Hindi lang dahil sa sikreto ni Lena, kundi dahil sa pagtataksil ng kanyang sariling ina. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Lena, sabi ni Mars, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko maintindihan. Bakit ganito? Ang kanyang isip ay nagtatakbo. 3 anak. Si Ethan. Si Miguel. At ang isa pa, si Chica. Sila ang lahat ng dapat sana ay naging pamilya niya. Kailangan ko ng panahon, sabi ni Marcy at naglakad patungo sa pinto. Kailangan kong mag-isip. Marcy, saan ka pupunta? Tanong ni Lena, umiiyak. Hindi ko alam, sigaw ni Marcy at lumabas ng opisina. Iniwan si Lena na nag-iisa, umiiyak at nakaharap sa katotohanan na hindi na niya kayang itago pa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Umalis si Marcy sa opisina, ang kanyang isip ay parang pinaghalong bagyo ng galit, sakit at pagkabigla. Ang mga salita ni Lena ay umalinggaw sa kanyang tenga, ang pag-iyak nito, ang pagtatanggol sa sarili. Pero mas matindi ang umalinggaw ang boses ng kanyang ina, si Doña Sofia, at ang katotohanan ng kanyang pagtataksil. Pinaghiwalay siya sa kanyang sariling mga anak. Pinagkaitan siya ng halos 20 taon ng pagiging ama. Hindi siya umuwi sa mansyon ng De La Cruz. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na bar, umupo sa sulok at humingi ng isang bote ng alak. Ang bawat inom ay parang isang matalim na saksak sa kanyang puso. Ang mga mukha ng 3 bata ay naglalaro sa kanyang isip. Si Ethan, ang matapang na batang naglaban para sa kanyang buhay. Si Chica, ang isa pang anak na alam niyang kasama ni Lena. At si Miguel, ang batang may mukha na kahawig ni Ethan, may nunal na kahawig ng sa kanya. Ang anak na pilit na inalis sa kanya. 3 anak di. Bulong niya sa sarili, puno ng pait. At wala akong alam. Ang pait ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi niya hahayaan na manatili pa ang sikretong ito. Hindi niya hahayaan na manakaw ang mga anak niya sa kanya. Ano man ang mangyari, lalaban siya. Para sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ng kanyang abogado. Hindi ito ang regular na abogado ng kanilang pamilya, kundi isang pinagkakatiwalaan niyang kasamahan sa universidad na ngayon ay isa ng mahusay na abogado sa family law. Gusto kong ipaglaban ang karapatan ko bilang ama, diretsong sabi ni Mars sa kanyang abogado, si Atty. Ramon Mon Perez. Nalaman ko lang na mayroon akong 3 anak, at ang isa ay inampon ng walang pahintulot ko. Ipinaliwanag ni Mars ang lahat, mula sa paglisan ni Lena hanggang sa paglitaw ni Miguel. Sinabi niya ang tungkol sa mga death test. Hindi niya binanggit ang papel ng kanyang ina sa ngayon.
Kailangan natin ng matibay na kaso, Dos de la Cruz, sabi ni Atty. Mon, seryoso ang mukha. Ang kaso ng adoption ay sensitibo. Lalo na kung ang pamilyang nag-ampon ay kasing impluwensyal ng De La Vega. Gagawin ko ang lahat, sagot ni Mars. Gagastos ako ng kahit magkano. Gusto ko lang ang mga anak ko. Samantala, sa ospital, si Lena ay nasa ilalim pa rin ng matinding pagkabigla. Ang pag-alis ni Marcy, ang kanyang galit, ang mga resulta ng test. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa ang lahat. Lena, may subwena ka, sabi ni Benjo Panganiban, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho. Inabot nito ang isang opisyal na dokumento. Nanlamig si Lena. Ito na nga. Ang pinakakinatatakutan niya. Isang notice ng kaso para sa paternity and custody. Si Mars ang nagdemanda. Hindi Bulong ni Lena, nabitiwan ang papel. Gagawin niya talaga? Ano yan, Lena? Ano ang nangyayari? Tanong ni Benjo, nag-aalala. Pilit na umiti si Lena. Wala, Benjo. Personal na bagay lang. Ngunit alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Ang laban ay nagsimula na. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na ang proseso. Si Mars ay nagpadala ng kanyang legal team upang kausapin si Lena. Si Lena, sa tulong ni Benjo at ilang kaibigan sa pulisya, ay naghahanap ng legal counsel. Isang hapon, habang si Mars ay nasa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Si Doña Sofia. Marco, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagpupumilit. Nabalitaan ko ang tungkol sa kaso. Hindi mo dapat ginagawa ito. Hindi ito maganda para sa ating pangalan. Ang babaeng iyon ay magdadala lang ng kahihiyan. Kahihiyan, tumawa ng mapakla si Mars. Ang kahihiyan, ay ang pagtatago mo sa akin ng katotohanan. Ang paghiwalay mo sa akin sa aking sariling mga anak. Alam mo ba ang lahat ng ito noon, Ma? Alam mo bang may mga anak ako na hindi ko nakasama? Namutla si Doña Sofia. Ginawa ko lang iyon para sa iyo, Marco. Para sa kinabukasan mo. Para sa pangalan ng pamilya. Para sa sarili mong pangalan, Ma, sigaw ni Marcy, bumangon mula sa kanyang upuan. Ginawa mo ito para sa sarili mong ambisyon. Hindi mo ako inisip. Ang mga anak ko. Ang mga anak na iyon ay bunga ng isang pagkakamali. Hindi sila karapat-dapat sa pangalan ng De La Cruz, sigaw ni Doña Sofia, galit na galit. Kahit na. Sila ang aking mga anak. At ipaglalaban ko sila. Umalis si Doña Sofia, galit na galit. Iniwan niya si Mars na nakatayo, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang pamilyang pinaniwalaan niyang buo at perpekto ay unti-unting nadudurog. Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Mars sa kaso. Nakipag-ugnayan siya sa mga De La Vega, ngunit matigas sila. Mahal nila si Miguel at ayaw nilang ibigay ito. Isang gabi, habang nag-iisa si Mars sa kanyang apartment, tinitingnan niya ang larawan ni Ethan. Ang bata ay ngumingiti, walang alam sa lahat ng gulong nangyayari. Pagkatapos ay tiningnan niya ang larawan ni Miguel sa kanyang cellphone, ang bata nakahawig ni Ethan. Ang kanyang sariling anak. Naramdaman niya ang matinding pagkalungkot. Nawawalan siya ng kontrol. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang mga anak ay nasa gitna ng isang laban na hindi nila maintindihan. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Nag-alinlangan si Marcy, ngunit sinagot niya. De La Cruz, sabi ng isang boses na may pahiwatig ng pag-aalinlangan. May kailangan po kayong malaman. Tungkol po sa nanay niyo. Doña Sofia. May kinalaman po siya sa mga sikreto ng pamilya De La Cruz. Kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, magkita tayo. Sa isang lugar na walang makakakita sa atin. Nanlamig si Mars. Sino ito? Isang banta. O ang susi sa lahat ng sagot? Ang tawag mula sa hindi kilalang numero ay umalinggaw pa rin sa tenga ni Mars. Sino siya? Anong kinalaman niya sa kanyang ina at sa mga sikreto ng pamilya De La Cruz? Ang boses ay tila pamilyar, ngunit hindi niya mailagay. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa, o baka naman isa pang panloloko.
Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay nagtatakbo. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung bakit naging ganoon ang kanyang ina. At kung ano ang mas malalim pang sikreto na kanyang itinago. Kinabukasan, sa madaling araw, nagtungo si Mars sa tagpuan. Isang lumang coffee shop sa isang liblib na sulok ng Manila. Ang lugar ay halos walang tao, tanging ang barista lang ang naroroon. Naupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat pumapasok. Hindi nagtagal, isang matandang babae ang pumasok. Ang kanyang mukha ay may mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim. Nakilala niya ito. Si Manang Sol, ang dating matagal ng mayordoma sa mansyon ng De La Cruz. Ang taong nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, bago pa man siya ipadala sa boarding school. Manang Sol, sabi ni Mars, nagulat. Ikaw po? Hijo, mahinang sabi ni Manang Sol, umupo sa tapat niya. Alam kong nagulat ka. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ko na kaya pang itago ito. Anong katotohanan, Manang Sol? Tanong ni Marcy, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Huminga ng malalim si Manang Sol. Si Doña Sofia hindi po siya ang tunay ninyong ina, Mars. Napakapit si Mars sa mesa. Parang may pumalo sa kanyang ulo. Ano po ang sinasabi ninyo? Inampon po kayo, Marcy, patuloy ni Manang Sol, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tunay ninyong ina ay namatay sa panganganak. Isang mahirap na babae. Si Doña Sofia, matagal na niyang gustong magkaanak, pero hindi siya mabuntis. Nang malaman niya ang tungkol sa inyo, at nang mamatay ang tunay ninyong ina, kinuha niya kayo. Para manatili ang pangalan at yaman ng mga De La Cruz. At para maprotektahan ang kanyang posisyon sa pamilya. Napatulala si Mars. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang identidad, ang lahat ng pinaniwalaan niya, ay isa lamang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lang ang pagpipilit ni Doña Sofia na maging perpekto siya, na sumunod sa bawat utos niya, na panatilihin ang pangalan ng De La Cruz. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Para sa sikreto na pilit niyang itinago. Ang takot po niya na malaman ang katotohanan ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat, Marcy, paliwanag ni Manang Sol. Kaya nang malaman niya na mayroong kayong anak ni Elena, at natuklasan niyang kambal pa pala, natakot siya. Natakot siya na baka masira ang lahat. Natakot siya na baka malaman ng lahat ang sikreto niya. Kaya niya ginawa ang lahat para paghiwalayin kayo. Naramdaman ni Mars ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang malalim na pagkabigo. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging instrumento ng kanyang ina. Ang anak na pilit niyang ginawa para maging perpekto, para lang itago ang kanyang sariling kasinungalingan. Salamat po, Manang Sol, mahinang sabi ni Marcy, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa paglilinaw. Umalis si Manang Sol, iniwan si Mars na nag-iisa. Ang kanyang isip ay nagtatakbo. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga salita ni Lena. Ang takot nito. Ang pagpipilit ni Doña Sofia. Agad siyang nagtungo sa mansyon ng De La Cruz. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at determinasyon. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang lahat mula sa kanya mismo. Nadatnan niya si Doña Sofia sa sala, umiinom ng kape, tila walang problema. Ma, tawag ni Marcy, ang kanyang boses ay mababa at matalim. Tumingala si Doña Sofia, nagulat sa tono ng kanyang anak. Marco. Anong nangyari? Hindi ka man lang nagpaalam kagabi. Nilapag ni Mars ang mga papeles sa mesa, ang resulta ng AT test ni Miguel, at ang isang lumang birth certificate na nakuha niya mula kay Manang Sol, ang kanyang tunay na birth certificate. Anong lahat ng ito, Ma? Tanong ni Marcy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto kong malaman ang lahat. Ngayon na. Nakita ni Doña Sofia ang mga papel. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Marco, hindi mo naintindihan, simula ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko naintindihan, tumawa ng mapakla si Mars. Hindi ko naintindihan na inampun mo ako. Hindi ko naiintindihan na niloko mo ako sa buong buhay ko.
Hindi ko naiintindihan na pinaghiwalay mo ako sa aking mga anak para lang itago ang sarili mong sikreto. Nabasag si Doña Sofia. Bumagsak siya sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha at umiyak. Ginawa ko lang iyon para sa iyo, Marco, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay humahagulgol. Gusto ko lang maging buo ang pamilya natin. Gusto ko lang na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Natakot ako na mawala ang lahat. Ang posisyon natin sa lipunan. Ang pangalan ng De La Cruz. At ano ang ginawa mo, ma? Sigaw ni Marcy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Pinagkaitan mo ako ng pagmamahal ng isang ina at ngayon ang pagmamahal ng isang ama. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Doña Sofia, umiiyak. Natakot ako. Natakot ako na mawala ka sa akin. Natakot ako sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin. Naiwan si Mars na nakatayo, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang kanyang ina, ang babaeng minahal niya, ay niloko siya sa buong buhay niya. Ang lahat ng kanyang mga desisyon ay ginawa sa ilalim ng isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang galit at sakit, biglang naramdaman niya ang isang pangangailangan. Kailangan niyang hanapin si Lena. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang hawak ang kape sa cafeteria ng ospital. Ang mga salita ni Mars mula sa huling pagkikita nila ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang galit, ang kanyang sakit at ang kanyang pag-alis. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Handa na siyang harapin ang anumang kahihinatnan. Ang tanging hiling niya ay maunawaan siya ni Mars. Biglang may umupo sa tapat niya. Si Mars. Ngunit ibang Mars ang nakita niya ngayon. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit. Sa halip, mayroong malalim na lungkot at pagkabigla. Lena, simula ni Mars, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Lena sa kanya, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam ko, Mars. Handa na akong sabihin ang lahat. Ngumiti ng mapakla si Mars. Alam ko na ang lahat, Lena. Hindi lang ang tungkol sa mga anak natin. Pati na rin ang tungkol sa nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Anong-anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Mars ang lahat, mula sa pagtawag ni Manang Sol hanggang sa paghaharap nila ng kanyang ina. Ang katotohanan na siya ay ampon. Ang takot ni Doña Sofia na mawala ang kanyang posisyon at reputasyon. Ang pagmamaniplula niya sa mga pangyayari para paghiwalayin sila. Sa bawat salita ni Marcy, naramdaman ni Lena ang matinding pagkabigla at lungkot. Ang sakit na dinulot sa kanila ng Doña Sofia ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang kanyang sariling takot ay naging kasangkapan para sa mas malaking kasinungalingan. Hindi ko alam, Mars, bulong ni Lena, umiiyak. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na may pinagdadaanan din pala siya. Pero ang ginawa niya hindi tama. Walang anumang rason ang makakapagpaliwanag sa ginawa niya, sabi ni Marcy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang pagtakas mo noon. Ang pagtatago mo. Ang lahat ng hirap na dinanas mo. Huminga ng malalim si Mars. Lena, patawarin mo rin ako. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sa pagdududa ko. Sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Tumingin si Lena kay Marcy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang paghingi ng tawad ni Mars ay tila isang balbasarong nagtanggal ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Mars, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal pa rin kita. Sa kabila ng lahat. At ang ginawa ko noon para iyon sa iyo. Para sa mga anak natin. Inabot ni Mars ang kamay ni Lena at hinawakan ito. Alam ko. Ngayon, Lena, kailangan nating ayusin ang lahat. Para sa mga anak natin. Para kay Ethan. Para kay Chica. At lalo na para kay Miguel. Kinaumagahan, magkasama silang pumunta sa mansyon ng De La Cruz. Ang bahay na minsan ay puno ng pagkamuhi at sikreto ay ngayon ay puno ng tensyon. Natagpuan nila si Doña Sofia sa sala, tila matamlay.
Ma, sabi ni Marcy, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng otoridad. Kailangan nating mag-usap. Kasama si Lena. Nagulat si Doña Sofia nang makita si Lena. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Gusto kong marinig mo ang lahat mula sa kanya, Ma, sabi ni Marcy, tumingin kay Lena. At gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, lalabanan ko ang lahat para sa mga anak ko. Kasama si Lena. Ikinuwento ni Lena ang lahat sa Doña Sofia, ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pagtalikod. Si Mars naman ay nagdagdag ng kanyang sariling pagkabigo sa ina. Si Doña Sofia ay umiyak, humingi ng tawad, at sa huli, tinanggap ang kanyang pagkakamali. Patawarin niyo ako, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay humahagulgol. Natakot lang ako. Natakot ako na mawala ang lahat. Patawarin niyo ako, Mars. Elena. Sa sandaling iyon, nakita ni Lena ang isang matandang babae na puno ng takot, hindi isang kontrabida. At nakita ni Mars ang isang ina na, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ay nagmahal sa kanya sa kanyang sariling kakaibang paraan. Nang araw na iyon, matapos ang masinsinang pag-uusap, nagpasya sina Mars at Lena na magkasamang harapin ang pamilyang De La Vega. Ang laban para kay Miguel. Pumunta sila sa opisina ni Atty. Ricardo Cardo De La Vega. Ang abogado, kasama ang kanyang asawa, si Enrique Amelia T. Emmy De La Vega, ay nakaupo sa tapat nila, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Atty. De La Vega, simula ni Mars, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Alam ko na ang lahat. Alam kong anak ko si Miguel. At alam kong mahal niyo siya. Hindi kami rito para agawin siya sa inyo. Narito kami para makipag-usap. Ipinaliwanag ni na Mars at Lena ang kanilang sitwasyon. Ang sikreto ng nakaraan. Ang kanilang mga anak. Ang kanilang pagmamahal para kay Miguel. Gusto lang po namin na makasama si Miguel, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Gusto po namin na malaman niya ang katotohanan. Pero hindi po namin siya kukunin sa inyo. Gusto po namin na magkaroon siya ng dalawang pamilya na nagmamahalan sa kanya. Tiningnan ni Atty. Cardo at Enrique Emmy ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Mahirap para sa kanila na ibigay ang anak na kanilang minahal ng buong puso. Hindi ko lang po kayang mawala sa akin si Miguel, sabi ni Enrique Emmy, umiiyak. Anak ko siya. Buong buhay ko, siya lang ang naging anak ko. Naramdaman ni na Mars at Lena ang sakit ni Enrique Emmy. Naiintindihan nila. Alam nila kung gaano kasakit mawalan ng anak. Hindi po namin kayo agawan, ma'am, sabi ni Lena. Gusto lang po namin na maging bahagi ng buhay niya. Gusto po namin na makilala niya ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga totoong magulang. Mahaba ang naging pag-uusap. Puno ng luha, ng galit at sa huli ng kaunting pag-unawa. Ngunit sa huli, ang pamilyang De La Vega ay hindi pa rin sigurado. Ang kanilang pagmamahal kay Miguel ay napakalaki at ang takot na mawala ito ay mas matindi. Pag-iisipan po namin, sabi ni Atty. Cardo, ang kanyang boses ay pagod. Mahirap ito. Napakahirap. Umalis sina Mars at Lena, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit maihalo pa ring pag-aalinlangan. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang laban para sa kanilang pamilya. Ang araw ng huling pagdinig sa korte ay dumating. Ang tensyon sa loob ng courtroom ay ramdam, lalo na para kina Mars at Lena. Hindi ito isang labanan para sa kung sino ang mananalo sa kaso ng kustodya. Ito ay isang laban para sa kapakanan ng isang bata, para sa kinabukasan ng isang pamilya na matagal nang nawala. Ang mga mata ni Lena ay nagkatinginan kay Mars. Hindi na sila kalaban. Sila ay magkasama. Nagsimula ang pagdinig. Sinalaysay ni na Mars at Lena ang kanilang kwento. Hindi nila itinago ang anumang bahagi ng katotohanan, ang pag-ibig nila, ang sikreto ng kanilang mga anak, ang pagmamanipula ni Doña Sofia, at ang sakit ng paghihiwalay. Binigyang diin nila ang kanilang pagmamahal kay Miguel at ang kanilang pagnanais na magkaroon ang bata ng kumpletong pamilya, hindi lamang isa. Ang aming intensyon po, simula ni Marcy, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay hindi po para agawin si Miguel sa mga De La Vega. Mahal po namin si Miguel at alam naming mahal din po nila siya.
Nais lang po namin na makilala niya ang kanyang mga tunay na magulang, ang kanyang mga kapatid, at magkaroon siya ng dalawang pamilya na nagmamahalan sa kanya. Hindi po madali ang pagpapasyang ito, dagdag ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng damdamin. Ngunit naniniwala po kami na para sa kapakanan ni Miguel, dapat po siyang lumaki na alam ang buong katotohanan at kasama ang lahat ng nagmamahal sa kanya. Nagpakita rin sina Atty. Cardo at Dimrek Emmy de la Vega. Nakita sa kanilang mga mata ang sakit, ang takot at ang pagmamahal. Mahirap para sa kanila na bitawan ang anak na itinuring nilang sarili nila. Buong buhay po namin, si Miguel ang naging dahilan ng aming kagalakan, sabi ni Emrek Emmy, umiiyak. Mahal na mahal po namin siya. Matapos ang mahabang pagdinig at seryosong pag-uusap sa pagitan ng mga abogado at ang hukom, lumabas ang desisyon. Ang hukom, na naantig sa kanilang kwento at sa kanilang sinseridad, ay nagpasya na bigyan ng shared custody sina Mars at Lena at ang pamilyang De La Vega. Hindi kinuha si Miguel mula sa kanila, ngunit magkakaroon din ng karapatan sina Mars at Lena na makasama at alagaan ang bata. Magkakaroon ng regular na visitation rights at ang mga magulang ay magsasama-sama sa mga mahahalagang desisyon para kay Miguel. Nakahinga sina Mars at Lena ng maluwag. Hindi ito ang kumpletong panalo na inaasahan ng marami, ngunit ito ang pinakamabuti para kay Miguel. At para sa kanila. Ilang buwan ang lumipas. Ang relasyon ni Mars at Lena ay unti-unting lumalalim. Ang kanilang nakaraan ay hindi na isang pader, kundi isang tulay na nag-ugnay sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa bawat araw, mas nagiging malinaw sa kanila na ang kanilang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Isang araw, sa isang simpleng seremonya, sa harap ng kanilang mga anak at ilang malalapit na kaibigan at pamilya, nagpakasal sina Mars at Lena. Walang ingranding handaan, tanging pagmamahalan at pangako lamang. Sa wakas, Elena, bulong ni Mars habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Lena. Sa wakas, buo na tayo. Ngumiti si Lena at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Mars. Buo na tayo. Si Doña Sofia, kahit hindi pa ganap na nakaka-move on sa lahat ng nangyari, ay naroroon. May bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding pagtanggap. Nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, at sa sandaling iyon, tila gumaan ang kanyang loob. Ang pamilyang De La Vega ay dumalo rin kasama si Miguel. Nakangiti si Miguel habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Ang bata ay ngayon ay may dalawang pamilya na nagmamahal sa kanya at nakikilala na niya ang kanyang mga kapatid. Ang huling eksena ay nagaganap sa isang malawak na hardin. Sikat ng araw. Naglalakad si Lena, Mars, Ethan at Chika sa damuhan. Si Ethan, naganap ng gumaling, ay masiglang tumatakbo. Si Chika, ang bunso, ay tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Mama! Papa! Lumingon sina Mars at Lena. Tumakbo papalapit si Miguel, kasama ang kanyang mga magulang na sina Atty. Cardo at Emrek Emmy. Miguel, sigaw ni Ethan, at tumakbo papalapit sa kanyang kakambal. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahalan. Ngumiti sina Mars at Lena. Ang kanilang pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na pinangarap nila noon. May mga sugat. May mga peklat. May mga bahagi ng nakaraan na hinding-hindi na mabubura. Ngunit ito ang kanilang pamilya, at ito ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap. Nilahad ni Mars ang kanyang kamay kay Lena. Hinawakan ito ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tiningnan nila ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng araw, ang kanilang mga tawa ay nagbibigay ng musika sa kanilang mga tainga. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. May mga pagsubok. May mga sikreto. May mga sakit. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na tunay ay palaging magtatagumpay. Ito ang pagtatapos ng kanilang kwento, ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling walang hanggan. Isang pamilyang buo, hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng pagmamahalan, pag-unawa at pagtanggap.